Sa pagnanais ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental na maitaas ang partisipasyon ng mga kabataan pagdating sa youth employability, patuloy silang gumagawa ng iba't ibang programang makakatulong sa mga ito na maihanda sila sa kanilang trabaho sa hinaharap. Katuwang ang DOLE, may programa sila sa probinsya kung saan nabibigyan ng mga kabataan ng oportunidad na makapagtrabaho sa ilalim ng special program for the employment of students. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa report na ito. Tuloy-tuloy ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental sa pangunguna ni Governor Nelson Dayanghirang para mapataas ang employment rate sa kanilang probinsya. Sa pamamagitan ng mga programang ginagawa ng Public Employment Service Office o PESO, katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE, hindi lang trabaho ang nalilikha nila kundi pagbibigay din ng mga livelihood support. Bahagi rin ito ang youth employability sa mga mag-aaral habang inihahanda ang mga ito sa tatahakin nilang trabaho sa hinaharap. Ayon kay PESO Officer in Charge, Ms. J. Dayanghirang, nasa 97% na ang employment rate sa Davao Oriental na karamihan ay nasa wholesale at retail. Bungaan niya ito ng mas pinaigting nilang pagpapatupad ng mga programa. Kasama na rito ang iba't ibang livelihood assistance program, livelihood support at livelihood facilitation. Ang mga kabataan naman, nagkakaroon sila ng short-term employment program o STEP kung saan may oportunidad na trabaho ang mga fresh graduate sa loob ng 3 buwan para sa job matching o mga bakanting posisyon na pwede nilang punan. Bukod pa dito ang pakikipagtulungan din ng probinsya sa DOLE para naman sa pagpapatupad ng special program for the employment students o SPES at Jumpstart Philippines program. We have this so-called Jumpstart Philippines program. This is a DOLE program, itong Jumpstart Philippines. No? Now we give also parang training to those who are newly graduates at saka yung mga out of school youth, yung hindi na yung walang trabaho, yun ang ginabigyan namin ng tuon ng pansin. So may training sila, may soft skills and technical skills, and also we partnered establishments or employers na after their 10 days soft skills training, nagpa-partner naman din kami ng mga establishments or employers na those recipients of those beneficiaries of our Jumpstart, doon sila magtatrabaho. Sa ilalim naman ng SPES, nabibigyan din ng mga mag-aaral ng trabaho sa loob ng 20 araw kung saan 60% ng kanilang salary ay mula sa probinsya at 40% naman sa DOLE. So this is designed for the poor but deserving students na who wants to continue to study. So we give them employment, ma'am, short employment para po yung mga bata is they will know the world of work po, ma'am. Yun po, para malaman nila kung ano ba talaga yung, at a young age, a very young age, malaman nila kung ano po yung employment. It's actually my first time joining SPES, and I would say from my experience right now na hindi lang sa pinansyal nakakatulong ang SPES, maaring sa pagbibigay rin sa amin ng mga leksyon or mga oportunidad sa hinaharap na panahon. Dahil of course, pag makakapag-graduate na kami, meron na kaming trabaho, meron na kaming alam sa kung anong pwede namin gawin o anong kaya namin gawin. For me, it is actually an immersive experience dahil nakikita ko talaga kung paano yung mga office workers nagtatrabaho sa kanilang field. And for me, the SPES program is very, very helpful for my study because it helped me sustain, or it helped me buy my things, my necessary things, pay my tuition and everything. And it also gave me something to put in my resume and work background. It's not only helpful, but it's also really enlightening because number one, it doesn't only give benefits such as salaries or experience. Really interesting to see a world where you go to a job realistically and work hard for it,
And here in SPES, it gives me that opportunity. Samantala, ang pakikibahagi naman ng mga kabataan sa youth employability ay alinsunod na rin sa 5 core function ng Provincial Youth Development Office na nagiging katuwang din ng PESO sa mga programa at proyekto para sa mga kabataan. I give our youth the opportunity for other economic empowerment. As a matter of fact, my office is a strong partner in PESO, ito na office sa PESO, in giving job opportunities sa mga kabataan dito sa Davao Oriental, in giving what do you call this, like the SPES. I also have this all economic opportunities that we can offer. I guarantee it that our youth can access them. All the provincial efforts when it comes to economic, ginagawan ko ng paraan that our youth can access. Bukod pa dito ang education and digital literacy, sports, health and well-being, social inclusion and peace building at environmental protection. Sa pangkalahatan naman, nagsasagawa rin sila ng mga job fairs kung saan nagiging katuwang nila dito ang mga local employers sa probinsya. All the services, including these 5 core focus areas, were offered to them. Sino yung gusto sumali, mag-volunteer, and all the opportunities. Nag-job fair kami noon. May job fair kami noon. We offered to them. So, to show to them na ito yung governance na kailangan ng ating mga kabataan, of which our government, through the effort of our Honorable Governor, Nelson Dayang Hirang, is showing to them na we are here for them. Binigyang diin naman ni Ms. J na ang mga programa na kanilang isinasagawa para sa pagtaas ng employment rate ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng buong suporta ni Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang. Grabe po talaga ang suporta ni Governor Nelson Dayang Hirang sa PESO Davao Oriental. No? Hindi po mag-go ang aming mga programs and activities kung wala po siyang suporta. No? So, ang laki po ng funds na ina-allocate po sa amin sa PESO, no, para po mabigyan ng tuunan ng pansin, no, ang ating mga constituents dito sa Davao Oriental. So, tayo for their employment and also livelihood support. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.